And I'm satisfied. I'm very satisfied. I'm living a quiet life now. Pero parang medyo nawala ka ng konti sa circulation, di ba? Yeah. Oh, you know what? Huminto ako for a while. Kasi na burnout sa acting. Kasi matagal na ako umaarte. And then, I love acting so much na nung naramdaman kong medyo nababurnout ako, I stop. Kasi nawawala yung performance mo eh. Yung init mo sa pag-arte. And also, nag-focus ako sa ibang mga bagay-bagay. Like, I got married, and then nagtayo kami ng business ng wife ko. So, everything went well naman. So, ngayon, bumalik na ulit ako. Parang, I'm okay now. Namiss ko talaga yung acting. Kasama ka sa Rider? Black Rider, which is November 6, GMA. Anong business? Food business. We have a restaurant. Ganun, and then sometimes tumutulong-tulong din ako sa business niya, you know, syempre you help your wife as much as you can. Nagluluto ka rin dyan? Nagluluto ka? Nagluluto? Hindi ako marunong. Hindi. I just love to eat. Bakit restaurant yung napili yung business? Actually, business nung in-laws ko, and then binless kami na binigyan kami ng branch. So I was grateful and thankful sa mga in-laws ko. And I'm happy for my wife too. Ilan ang anak kay wife? Ngayon wala pa kaming wala pa kaming kids or children. But okay naman sa kanya kasi workaholic talaga siya. So hindi first priority niya na magkaroon ng anak. Gano'ng katagal na ba yung marriage? Going 9 years na. Oo, pero bago kami magpakasal, 9 years na rin kaming boyfriend and girlfriend. So, technically 18 years together. So, part na talaga siya. Nagdibo na yung relationship. Oo, sobra. Sobrang daming adjustment nung kinasal. But, okay lahat. Very happy now. Tapos hindi ka nainip na wala kang anak. No, I have to name. Kasi meron na siya. Yan, anak ka na kay Marjorie. Yeah, oo. Tapos, I have 2 kids actually. So, So, kung sa relationship mo sa mga anak kay Marge? Kay Marge, kay Marge. Wala akong narinig. You know, sa anak ko naman, I just wish her the best, you know, and I'm sure maayos naman lahat yan in God's time, you know, and bilang ama, kahit ano man mangyari, mahal mo yung anak mo eh. So I'm just here waiting, open naman yung line ko, wala naman ako sinaradong pintuan, you know, I'm just here, you know. Especially now, nandiyan yung social media, so mas madali akong ma-reach or makausap. Pero nagre-reach out ka rin? Nagre-reach out? You know what, honestly speaking, I didn't give up, pero I stopped. Kasi alam mo yung pilit mong hinahabol. Dati pa, hinahabol mo, pero yung hinahabol mo naman, Ayaw. tumatakbong papalayo. May lang. Oo. Baka mo abutan mo. Meron kang hinahanap mo, pero parang nagtatago. So, sabi ko, okay, pinasa Diyos ko na lang lahat. Pinasa Diyos ko lahat. And then, kung sinabi ko naman ay stop, meaning, okay, I'm just here. Medyo napapagod lang si tatay mo. That's all. Pero, so, but I'm happy kung tatawag siya, like I said, opening line. Walang problema ron. Anytime pwede akong makipag-usap sa kanya. How long na yun yung period na nag-stop ka? You decided to stop? Siguro, mga Dahil lang sa mga 2 years ago. Pero simula nung bata yan hanggang lolo na nga ako, ano ba yan? Can you believe lolo na ako? Oh my goodness, okay. So, simula nung pinanganak yan hanggang, to date, nandyan lang ako. Nandyan ako sa anak ko, mahal ko sila. Yung apo nakita mo? Yung apo? No, hindi pa. Yeah, hindi pa. Pero pwede malaman kung sino yung wife mo? Si wife. Very private yun eh. Show. Oo, very private. Pero minsan, alam nyo, magdi-dinner tayo, isasama ko siya. Pero off the record yun. Para lang sa inyo, invite her. Oo. Kasi kwentuhan tayo lahat. Para ma-meet nyo naman yung wife ko. She's beautiful,
Kaya naman ako ganito, magaling siya mag-alaga, magaling siya magluto, yung sinigang pati adobo, naku po. Yun na yun. But tayo sa burnout, ano nangyari sa'yo? What did you do para ma-overcome yung burnout phase na sinabi mo Sa show. Yung nasunog ka. Oo, na ano, parang napagod ako. And you know what, I realized na it comes with age na rin. Dahil parang yung paghihintay, pagpupuyat, parang sandali, parang hindi ko na kaya. So I stopped. Ganun lang siya. Rest ka? Oo. Ganun So lang what siya. made you decide na bumalik? Tatanggapin yung Black Rider. Well now kasi ngayon, namimili na ako ng project. And like I said, yung hindi ko na kaya yung parang sudod-sudod yung taping. So now, namimili ako ng project. Kung okay yung character ko, okay yung role, yung project, go ako dyan. Anong role mo? Anong dito? role mo sa Black Rider? So far, kidnapper eh. Ah. Kidnapper ako. And you know what, I'm so thankful kasi pilot week talaga. So sa unang week na talagang yun ang exposure ko talaga. And I'm very happy na naging part ako ng Black Rider. So tuloy-tuloy ka na uli. Yeah, oo. Tuloy-tuloy na. Oo, nung sinabi ko naman na isa, may mga offers din naman. Pero namimili talaga ako. Once in a while, yan, aarte ako. I love acting so much na nung hindi na ako maka-perform, okay, I'll stop. Then ayokong bumaba yung level eh. I love acting talaga. Pero may pelikula ka nang tinanggihan o serye bago itong Yan, may mga pelikula, may mga shows, may mga dumadating pero sabi ko, I won't. Kasi ako alam to ng papa ko na transparent ako. Na pag ayoko, makikita mo kaagad. Kahit sa pag-arte. Pag pagod ako ayoko, makikita ka agad. Ano iniyawa mo doon sa mga projects mo? Mainly because? Minsan yung character. Oo, parang, yan na naman. Iba naman, you know. Something Nagawa mo challenging. na, kumbaga. Oo. Minsan sobrang iksi naman. No, I'm okay. You know, focus na lang muna ako sa ibang sa wife or sa business. Pero puro kontrabida pa rin yung offer sa'yo, no? May mga bida rin. May bida. Oo, kaya naging kumbaga versatile actor because nung gumagawa ako ng mga action movies before, in between, nagdadrama ako sa TV noon. Pero ang napansin ng tao, yung action sa pelikula. Pero in between, nagbibida ako, nagdadrama. So, nahuhubog talaga ako bilang isang versatile actor. So, good opportunities na dumating sa akin. Pero ibang-iba na yung showbiz ngayon. So, Sobrang iba. hindi ka ba nanibago? Naninibago, especially pag dumadating ako sa set. Siyempre yung iba na yung mga kakilala ko before, wala na. Yan, nami-miss ko yung mga directors na, you know what, it saddens me na yung peak nung career ko, nung kabataan ko, yung mga nakita sa akin, isa-isang nawawala. Nakakalungkot yun. You know? Ay, of course, nandiyan pa kayo. Yung iba lang yung mga crew. Alam mo, ako malapit ako sa crew. Sa production, very respectful ako sa mga tao sa set. Sa mga artista. Sino mga BFF mo sa showbiz? Sino mga BFF mo sa showbiz? Best friend? Oo. Tama, sorry. Ang best friend ko talaga si Joko. Joko Diaz. Active pa rin si Joe. Oo. On cam or off cam, lagi kami magkasama nun. Even yung dati namin ng mga batang CTJ, pagtapos namin mag-shooting, talagang natutulog ako sa bahay niya. Lagi kami magkasama ni Joko. Up to now, may kanya-kanyang buhay, pero nagte-text pa rin kami. Yeah. Nasa ABS siya. Oo. Ano yung question? Sa mga artista, may pagbabago ba? Meron ba mga Marami. baguhan na hindi namamansin? Ganon? Marami. You know, ang... Ayos ka ba? Hindi maganda sa mga baguhan. Ano na, sorry? Sa mga baguhan may Lalo na sa mga baguhan. Ibang-iba. Ibang-iba. Ang unang napansin ko, yung mga artista before, pag dumating ng set, ang hawak sa kamay, script. Up to now, dala-dala ko yung pag dumadating ako ng set, script ang dala. Ngayon, napansin, hindi ko nila lahat, pero karamihan, ang hawak, cellphone, gadgets. So, medyo na-off ako ron. Kasi yung training sa amin dati, pagdating ng set, hawak ng script. Ako bago ako dumating ng set,
gabi pa lang kabisado ko na lahat. Kasi ayokong aksayin yung oras ng mga tao sa set. You know, ngayon, pag dumadating ako, nakita ko masyado silang relax. You know, okay lang kung makaka-perform kayo, pag-eksena nyo na. Pero pag aarte na kayo at hindi kayo naka-perform, para akong, kasi hawak kasi ang ano, be a student of acting. Ayun sa akin, be a student of acting. Pwede mag-relax pag kabisado nyo na. Pati wag yung aksayin yung oras ng tao sa set. Be respectful. Professionalism, ano? Yeah. Sobra. Pati iba yung dati. But now, okay naman. Siguro konting ano lang naman. Konting adjustment siguro sa mga newbies or new ones. And i-share ko lang sa inyo yung isang tinuro sa akin ng papa ko. Be respectful sa set. Mula sa producer hanggang sa utility, respetuhin nyo. Ganun. Hanggang ngayon, dala-dala ko yan. Be respectful. How is it working with Ruru? Mabait si Ruru. Palabate. Palabati siya. And then, makita mong very professional. Pagdating ng fight scene, nagkakampatan niya ng mabuti, sa pag-arte, lahat. Even pag pupuyat, wala kang makita sa kanyang, ayoko na, direct. Anong puyat na ako? Wala. Professional si Ruru. Very good. Good for him. Si Mateo. Hindi ko siya naka-eksena, hindi. Oo, wala eh. Oo, kami talaga ni Ruru. Oo. Pero Kier, when accepting projects, pinag-uusapan niyo ng what? Or sariling Hindi. Pero you know what's strange? Nung kinasal ako, parang parang pag meron akong kissing scene, parang bigla akong na-off. Unlike before, may girlfriend lang, okay lang. Pero when I got married, mas naging careful ako. So bawal na? Hindi niya ako pinagbabawalan. Pero ako mismo, parang bigla akong nailang for some reason. That's Parang respect na rin sa wife. siguro na it comes, instinct eh. Parang, okay. So kapag may mga gano'ng eksena, no. Oo. Depende. Pero hindi niya ako pinagbabawalan. Basta pagdating sa career ko, kanya-kanya kami. Very supportive siya, ang wife ko. So far, ano yung learnings mo sa previous relationship? Now, ano sa bagong relationship? Ano yung Sobrang happy. kahit tatlo lang? Blooming. Ano yun, sorry? Ano yung mga learnings mo sa previous relationship mo? Na nandito ka na sa... Wala namang ano eh. Basta pag ako nagmahal, mahal ko yung tao. No. Oo. Basta, ganun lang ako. Kasi ina-enjoy ko lang. Ina-enjoy ko siya, mahal ko isang tao. Ganun, nothing, ano naman. Very loyal. I'm loyal, of course. You have to be loyal sa partner mo. Para in case na maghiwalay kayo, malinis concession. Diba? Kaya mong matulog. Diba? Meron kang peace of mind. Choice nyo talaga na hindi mo na mag-anak o Hindi, talagang hindi pa binibigay? hindi pa binibigay. Pati talagang hindi niya priority. Which is okay with me. Oo, ang gusto niya talaga na work, you know, and... Kahit 9 years na. Oo, kahit 9 years na. Oo. Hindi siya. Isa siya sa hindi priority sa kanya yung magkaroon ng anak. Ina-enjoy niya yung life niya. She loves to travel, you know. Mabait siya. Makikilala niyo siya. Here, next kasi ako. Oh, yeah. Kamusta ka na? Ikaw, I'm how does okay. it feel magkasama kayo ni Zoren? First time Hindi rin kami nagka-eksena ni Zoren. Magkalaban kayo? Hindi kami nagka-eksena. Oo. So wala eksena. Wala eksena. Talaga naka-eksena ko si Ruru. Pati si Carla Abellana. Yeah. So makikita niyo yan. So, How was it with Carla? Carla. mabait si Carla, alam mong artista, Abellana yan eh. So alam mong magaling na artista yan. But exclusive ka sa GMA? No. Under Viva ako eh. Yeah. So contract artist ako ng Viva. So, Yung mga pamangkin niyo po, sina Cassie, Mari, kumusta yung relationship nila? well, right now, ang masasabi ko, yung career nila, they're in good hands kasi nandyan naman yung father nila si John. You know, once in a while, pag may time, pwede magkita. Pero hindi ko pa sila nakakatrabaho. Yeah.
Siyempre, andyan din yung nanay, di ba? Nandyan din yung nanay. So alam mong okay, guided sila. Wala na. Excited ka nang makatrabaho sila. Yeah. Lalo na mas active na sila ngayon sa show. Oh, they're very active, you know. So, Ginagawa. oo. So, that's showbiz. Just imagine, di ba? Yung mga ibang anak ng mga kaibigan ko, nakita ko na ngayon, maarte na rin. So, sabi ko, time flies when you're having fun. Di ba? Napapanood mo rin sila, lalo na sa... No, sorry. hindi ko pa sila minsan sa mga YouTube or sa social media nakita ko. Okay. So, happy for them. I'm happy for them. Pagbalik tayo ng Tanaw, Yeah. naging crush ka ng Maine Mendoza, and she's all about Yeah. Oo, di ba nag-guess nga ako sa ito na gano'n? Yeah. So, ano take Ang nakaka-surprise, and then nung nagkita kami sa Itbulaga, mabait si May. And I wish her all the best sa life. Diba? Naging crush ka ng Oo nga. Dahil na may asawa na din siya ngayon. May asawa na rin, di ba? Good for her. I'm happy for her. Congressman Arjo. Yeah. So, ready ka na ulit na, sa mga passing o intriga, since, siyempre, Yeah, alam mo naman yung show, ready ka na ulit. Yes, of course. Oo. Kumbaga I will never leave showbiz. Let's just put it that way. Una-una, mahal na mahal ko yung acting. I love being an actor, pagiging celebrity. Pero, I make sure na nilalagyan ko ng limit yan. Hindi ko dinadala yung pagkasikat ng isang artista or yung character ko sa isang show sa totoong buhay, in real life. Hindi, nakaseparate talaga sa akin yan. Kaya maraming nabibigla na pag nakakausap ako or nakikilala ako, bakit ibang-iba ka sa personal? Okay, syempre, ano yun, movie lang naman yun. Never kong ipaghahalo yan. Never ko ipapaghalo. Paano mo nagagawa yan na ihiwalay? Paano mo nagagawang ihiwalay ang dalawang things? Discipline. Discipline yan kasi unang-una, and you have to be smart. Yung artista, ano yan eh, sikat yan, pinagkakagulan ng tao. Pero I know it's just parang imagination or temporal. Ganun lang siya. Alam ko kasi, ang real life kasi, you have to pay the bills. Yun ang totoong buhay, di ba? Makikipag-usap ka sa mga tao. So alam ko yung part ng pagiging celebrity, just temporal lang. Parang ano lang siya, it's just there. Oo, pati, pag gumaganap ako ng isang character, pagtapos ko mag-shooting, wala na sa akin yun. Hindi ko dinadala yung kung ano yung character ko sa pelikula, dala-dala ko hanggang sa bahay. Mabilis ka mag-let go. Mabilis akong mag-let go. And you can only do that if you have a good technique and discipline sa acting. Kasi ibang artista parang nadadala pa nila. Ako hindi. May discipline dyan, may technique dyan eh. So, that's what I do. Nakaseparate yun, nakaseparate yung personal life ko talaga. Pero may na-experience ka na naka-eksena na tapos na yung take, ang tagal-tagal na yung character niya nasa kanya. May mga ganun bang incidenteng naka-eksena ka? Wala naman. Pero yung mga iba, minsan yung nasa real world na sila, iba pa rin yung kinis. Alam mo sila. Ganun talaga. Ako never ako naging ganun. Basta ako man sasabihin ng director, pakak, tapos na tayo. So, Pagsakay ko balik na. ng kotse, balik na ako. Year niya. Oo. Tapos na yun. Which is very good kasi yung acting kasi you have to use your creativity. Pag nadala mo yun, in a way, maapektuhan yung isip mo eh. Ito yun. Diba? So, kailangan dyan good technique, right technique. Dami ng character na ginagawa. Oo. Ako marami na akong ginawang character, pero after kung gawin yun, tanggal sa akin yun. Pero ikaw ba may character ka ba na gusto gawin na hindi mo pa nagagawa? Until now, parang yun yung pinaka gusto mo. Wala naman. So far, wala naman. Halos lahat nagawa. Halos lahat kasi nagawa ko na eh. Oo. Oo. Mabait, salbay, kung name it, na nagawa ko na. Sabihin mo ba kayo pinagtapat ni Raymond? Pinagtapat kayo ni Raymond? Saan? Sa... Pinagtapos Rivals. Wala. Magkalaban lagi kami ni pero good friends kami ni Raymart. Oo. Maraming pelikula na nakasama ko si Raymart. Sa
sagsagsagan. Pero sino mga namimiss mo sa show? Artista. Namimiss ko. Wala. Ano mo namimiss? Okay, sige. Ano namimiss ko? Alam mo yung... Yan, syempre. Parang ganito, ang namimiss ko yung nakakita ko ng isang artista na napapawawa ko. Yun ang namimiss ko. For example, Starstruck. Yung baguhan ako, nung nag-shooting ako ng Naridong Toothpick, napawawa ko nung nakita ko si Ramon Zamora. Yun ang namimiss ko. Yun yung mga experience na namimiss ko. Nakatrabaho ko si the late King, FPJ. Nakatrabaho ko siya. Oo, yun ang doon ako na... So wala pang napapawaw kasi lahat sa'yo ngayon. Nagpapawaw sa'yo ngayon. Isipin mo naman, nakatrabaho mo dati si Nanita Blanco, si Charito. So, ano pa hilingin mo? Lately, nakatrabaho ko si Kuya Buboy, Cesar Montano. Diba? So, kung yun ang magiging reference mo, kailangan matindi. Si Ate Gay ba? Si Ate B? Ate V. Ay, yun na, hindi ko pa na-trabaho. Si Nora, of course. Sinong hindi, di ba? Si Nora Honor, nagkasama kami sa show pero hindi kami nagka-eksena. But I saw her. So may panghinayang sayang. Oo. Nandun ka na eh. Oo, sayang na. Sana wow moment din yun. Kaya, ayun ang mga naano ko. Eddie Garcia, yun yung mga nakatrabaho ko before. And we're talking about film, hindi show. Talagang so grateful sa mga opportunities na dumating sa akin. So ilang years ka nakahinga? Siguro mga mga 3 years din, 4 years. Pero in between may mga offers, pero tumatanggi ako. So what would you say, ang tagal mo sa showbiz, what would you say your greatest lesson na natutunan mo sa showbiz sa ngayon? Sa tagal mo sa show? Greatest lesson. Kung ano kasi yung tinuro sa akin ng papa ko before, up to now, yun pa rin. Hindi ko iniiba. Kasi walang mali dun eh. Sabi lang niya, huwag kang magbibigyan ng sakit ng ulo sa sa'yo. Hanggang ngayon, as much as I can, yun ang ginagawa ko. Be respectful, yun ang ginagawa ko. Hanggang panahon na mabuti yung mga characters na binibigay sa'yo, yun pa rin. Wala naman akong iniba eh. So, wala namang... Bisan napansin ko, malaki na yung pinagkaiba. Maraming changes na. Marami ng changes. Sa camera eh. Dati negatibo eh. Diba? Ngayon, digital na eh. Kaya yung training ko before, na hindi ko pagpapalit, mahirap yun. Kasi, dati, mag-take 2 ka, may maririnig ka sa director eh. Kasi sayang negatibo eh. Pero ngayon, kahit mag-take 5 ka, didelete na lang yan sa hard drive or sa ano. Iba yung training before, and I love it. Mahirap, pero yun ang pinanggalingan ko and I love it. I treasure it. Lapit na Christmas here, any Christmas message or wish to your children and grandchildren? Every day is Christmas. Basta peace in life, you know. Huwag masyadong magpa-apekto sa mga sa mga problema. Isa yan sa ginagawa ko. I stay out of yung mga problems kasi I believe na lahat ng problema may solution naman eh. You know, so kaya never ako nagkakaroon ng anxiety, depression. Lahat mabibigat din yung dinaanan ko sa buhay. Ang masasabi ko hanggat meron tayong Diyos sa buhay, kaya nating tumayo. Dito ba kayo mag-Christmas o mag-plans kayo for Baka mag-out of the country, but so far... Saan yung plans? Plans yun ng YT? Oo. Out of the country? Yeah, baka lang. Pero may mga in mind na ba kayo sa aming bansa? Mahilig siya sa pupunta sa Korea. She loves Korean food. Yeah, oo. But so far yung palang yung plan. Pwede mag-iba. Saan Christmas until New Year? Gusto ko New Year dito. Dito Gusto ko New Sa Year. family? New Year. Actually, New Year lagi kami magkasama sa bahay, kami lang. Abol ka lang po sa showbiz kasi ang daming mga magkapatid na nagiging mag-rivals, magkakaawat. What makes it work for the legacy siblings? Never kami nagkaroon ng rivalry ng kapatid doon, Zoren. Never. Kasi I believe na kung ano man ang gawin niya, in a way, maapektuhan yung... Halimbawa,
marami siyang magagandang ginagawang projects na po-promote yung pangalan. So, in a way, na-apektuhan din yung career ko. At tulungan ako umangat and vice versa. You know, so, the first place, wala namang magiging Legaspi kung wala si Lito Legaspi. Diba? So, lagi ko yun tinatandaan. Walang Legaspi kundi sa papa. Saka pareho kayong magaganda yung projects na nakukuha eh. Yeah, Kaya never nagkaroon na ingitan or rival. Pati tahimik na kami, wala naman talagang issue ng mabigat. Minsan meron, that's part of being showbiz. That's being, Pero curious, ang dami mo na eksena, marami kang nakikita mga newbies, mga bagets na nakatrabaho. So ikaw kung may magbibigay kang mensahe sa kanila, ano yung gusto mong ibigay ng mensahe sa kanila? Unang naging ano ka rin? Oo. Unang-una, be respectful. Katulad na sinabi mo kanina. You know, kasi marami na akong nakasamang talagang mga superstars. Sila pa yung good morning, talagang diba? Kaya iba na ngayon. Be respectful kasi sila they paved the way for you guys. So, ibalik nyo naman, suklian nyo naman yung mga tao nagpakahirap din, diba? Second, mahalin nyo yung trabaho nyo. You know, being an actor, be a student of acting. Everything will come. Pero unahin nyo, yung pag-usahin nyo yung pag-arte nyo. Kasi yan yung pinaka-main task ng isang artista. Umarte, interpret ang isang role or character, gampanan ng mabuti yung character na binibigay ng director. Yan ang trabaho ng artista. Yun ang advice ko sa mga pagod. At just enjoy it. Magtiyaga lang, wag magmadali. Sino sa mga batang artista yung gusto mong makatrabaho? Sino ba? Meron ka bang someone in mind? Magaling to sa mga trabaho. Hindi ko naiisip yan. Ang Katniel ba nakatrabaho? Hindi pa. So far, lahat ng nakakatrabaho kong mga bata, they're good. Si Ruru, si Carla, magagaling sila. Lahat mo. Si Alden din ba nakatrabaho? Nakatrabaho ko siya before. Tatay niya pa ako noon. Tatay niya ako. Oo. Under GMA yun. So, marami na akong nakatrabaho rin mga Anong masasabi mo kay Alden noon? Dati, nag-isip professional, wala akong narinig na maarte or nagre-reklamo. He's a good actor. Professional, he's professional. So probably Katniel gusto mo talaga makatrabaho? Yeah, maraming dumadating na offers. Why not? I'm open. Hindi naman ako namimili kasi na makakasama ko. Si Coco